Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about ano ang pinakamagandang pangarap sa buhay. So, our concept is all about Calvinism. So, ang Calvinism ay isang theological na pananaw na nagpapakita ng ganap na kasamaan ng tao, ang soberanya ng Diyos sa lahat ng bagay at ang kawalhatian ng Diyos bilang pinakamataas na layunin ng lahat ng nangyayari. So ito ay nagpapakita na ang pinakamagandang pangarap sa buhay ay hindi ang sariling kasiyahan o tagumpay, kundi ang pagbibigay ng pinakamataas na kawalhatian sa ating mahal na Diyos. So our Bible reading is all about Isaiah chapter 43 verse 7. Ang lahat ng tinawag sa aking pangalan na aking nilikha para sa aking kalwalatian, na aking inanyuan at ginawa. So, tungkol saan nga ba itong Isaiah chapter 43 verse 7? So, ipinapahayag ng Diyos na nilikha niya tayo para sa kanyang kawalhatian. So, hindi tayo nabubuhay para sa ating sariling layunin, kundi para sa layunin ng Diyos na luwalhatiin siya sa lahat ng ating ginagawa. So, sa pamamagitan ng ating buhay is pananampalataya at pagsunod, tayo ay nagiging bahagi ng mas malaking plano ng Diyos para sa kanyang kawalhatian. So ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So may tatlong mahalagang diin yung Calvinism. So una is the totally depravity of man. So ang tao ay lubusang makasalanan at walang kakayahang iligtas ang kanyang sarili. So makikita ito sa Romans chapter 3 verse 10 to 12 and 23. So, ating kasalanan ay hindi simpleng kahinaan lamang, kundi isang spiritual na kamatayan na naghihiwalay sa atin sa Diyos. So, dahil dito is walang mabuting gawa o sariling pagsisikap ang makakapagligtas sa atin. Second is the sovereignty of God. So, ang Diyos ang may ganap na kontrol sa lahat ng bagay, kabilang ang ating kaligtasan. So, makikita to sa Daniel chapter 4 verse 35 and Ephesians chapter 1 verse 11. So, hindi tayo naliligtas sa pamamagitan ng ating sariling desisyon kundi sa pamamagitan ng awan at biyaya ng Diyos. So, makikita ito sa Romans chapter 9 verse 16. So, siya lamang ang may kapangyarihang pumili, magligtas at panatilihin ang kanyang mga hinirang. So, last teaching is the highest goal of humanity is to glorify God. So, ang ating buhay ay dapat nakatutok sa pagbibigay ng kawalhatian sa Diyos. So, makikita ito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. So, ang ating gawain, relasyon at pangarap ay dapat nakasentro sa layunin ng Diyos at hindi sa pansariling ambisyon. So, ang tunay na katuparan sa buhay is hindi nagmumula sa yaman o tagumpay, kundi sa paglilingkod at pagsamba sa Diyos. So, ngayon ako na tayo sa ating application. So, yung first application is be conscious of your tendency to do evil. So, dahil tayo ay likas na makasalanan, is dapat nating bantayan ang ating puso at isip laban sa tukso. So, iwasan natin yung mga kasalanan sa pamamagitan ng pagpapasakop sa Diyos at patuloy na pagbabago sa kanyang salita. So, wag tayo magtiwala sa ating sariling katwiran, kundi sa biyaya ng Diyos na nagpapabanal sa atin. Second is trust God's sovereignty to save and keep us. So, ang ating kaligtasan kasi ay hindi sa ating sariling gawa, kundi sa soberanya ng Diyos. So, sa lahat ng sitwasyon is dapat tayo magtiwala na hawak tayo ng Diyos ang ating buhay at hinaharap. So, kahit sa gitna ng pagsubok, ang plano ng Diyos ang mananaig at hindi ang ating sariling kagustuhan. So, last application is pursue the glory of God as your highest goal. So, sa paggawa ng desisyon is itanong natin sa ating sarili, yung ginagawa ba natin is lumuluwalhati ba ito sa Diyos? So, ang ating trabaho, pamilya at buhay espiritual is dapat natin itoon sa kanyang layunin. So, ang pinakamagandang pangarap sa buhay is isang buhay na nagbibigay ng papuri at kawalhatian sa Diyos. So, ngayon na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion takas about ano ang mission mo sa buhay na kapag natupad ay magbibigay ng pinakadakilang kawalhatian sa Diyos. So, sa buhay ng isang Kristiyano, hindi sapat ang magkaroon ng pangarap na nakasentro lamang sa sariling tagumpay. So, ang tunay na misyon na nagbibigay ng pinakamataas na kawalhatian sa Diyos ay isang buhay na puno ng pagsunod, pagsamba at paglilingkod sa Kanya. So, maaari itong ipakita sa pagtulong ng iba, pagpapalaganap ng ebanghelyo o pagiging tapat sa ating tungkulin. So, ang ating talento, kayamanan at oras ay dapat gamitin para sa kaharian ng Diyos at hindi lamang para sa ating sariling kapakinabangan.
So kapag ang ating misyon sa buhay ay nakasentro sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa, ito ay naging isang buhay na tunay na may kabuluhan at walang hanggang epekto. So let's pray po. Salamat po sa Lord, salamat po sa iyong soberanya sa aming buhay. Tulungan mo kaming maunawaan ang aming layunin at hindi para sa aming sariling kasiyahan, kundi para sa iyong kawalatian. Lord, gagamitin mo ang aming buhay bilang instrumento ng iyong kadakalaan sa pangalan ni Jesus. Amen.